yung akala mong harmless visa denial na pala sa embassy. Magandang araw, ako si Tots, the Accidental OFW at nandito na naman tayo sa podcast natin kung saan dinidiskartehan natin yung buhay abroad mula sa visa hanggang doon sa boarding gate. Ngayong episode na to medyo sensitive kasi pag-uusapan pa rin natin yung social media, hindi lang bilang libangan, kundi bilang salamin ng pagkatao mo sa mata ng embassy, lalo na kung nag-a-apply ka ng US visa. Opo, totoo, may mga post na pwedeng ika-deny ng visa mo. At kung hindi mo pa ito alam, mauna pa sa'yo makarating sa embassy yung issue mo kaysa yung passport mo. So, unang-una, bakit ba may pakialam yung embassy sa social media? Starting nung 2019 pa, lalo na ngayong 2025, mas naging mahigpit yung US sa social media checks. Naging part ng standard process na tinitignan yung social media mo para makita nila meron ka bang extremist views o meron ka bang mga terroristic or violent content. Meron ka bang anti-US government sentiments. Meron ka bang identity fraud o fake persona, or meron ka bang signs na magti-TNT ka pagdating mo doon sa US. At hindi ito simpleng stalking lang. Yung consulate or yung US visa officers, may mga tools and legal basis para silipin kung totoo ba yung pagkatao mo sa digital world. So, red flag number 1, meron kang violent, hate, or extremist content. May meme ka ba na joke lang pero may hate speech? Nag-comment ka ba sa mga controversial topics? May mga death threats, discriminatory words, o yung mga topics na inciting to violence. Mga ka-OFW, kahit joke to, para sa'yo joke lang, red flag yan sa mata ng visa officer. May na-deny dahil nag-post ng baril, for example. May nag-deny dahil nag-share ng pro-terrorism page. At meron pang na-delay yung visa dahil sa pagpa-follow up doon sa mga radical political accounts. Kaya kung kayang explain yan in court, rule is wag mo na lang i-post. Ano pa? Red flag na tago ng tago vibes or yung mga too good to be true na life abroad. At aminin natin, maraming nagpo-post ng madali lang naman mag-TNT. Uy, punta ka dito sa US, may trabaho ka agad. Or, visa lang yan, madali naman yang lusutan. Mga ka-OFW, kung ang social media mo ay parang sa mata ng visa officer, how to overstay 101, automatic red flag ka na. Lalo-lalo na yung active ka doon sa mga post na nag-aalok ng mga direct hire tapos walang paper or no agency required, or nagpapakita ng mga trabaho abroad kahit sinasabi nila na tourist visa lang yung hawak mo. Kasi yung mga content na ganito ay nakakapagbigay ng impression na hindi ka nababalik sa Pilipinas. At tandaan natin, isa sa tinitignan ng visa officers ay yung intention to return. Siyempre, red flag din yung fake na person. Gumagamit ka ba ng ibang pangalan online? Nagpapanggap ka ba na nasa ibang bansa? May mga fake profile ka ba na ginagamit ka pang comment o pang bash or pang stalk doon sa boyfriend mo na sa tingin mo ay nangangaliwa? Kung hindi mo naman ginagamit for visa purpose, once na-declare mo yung handle mo, well, pati yan pwede nilang makita. Kung hindi tugma yung identity mo doon sa digital, doon sa papel na identity mo, well, syempre, red flag ito. Kaya, consistency sa identity, consistency doon sa trust ng mga US visa officer. So, tandaan, bago ka mag-submit ng DS-160 mo, kahit anong application sa US Embassy, i-audit mo muna yung sarili mong social media. Tanungin mo yung sarili mo, kung ako si visa officer at nakita ko tong post na to, bibigyan ko ba yung sarili ko ng visa? Kung oo, very good. Kung hindi, ayusin mo muna bago ka mag-submit. Sa panahon ngayon, hindi lang papel ang tinitignan, tao din.